Yung laki ng tiyan ni Bibian is hindi po normal. Oo. 16 years old po si Bibian. Anong year ka na? Grade 9. So, ikaw yung personal na nag-aalaga kay Bibian? Oo naman mga kanaynay, bilang nanay. Ako nanay din ako. Siguro, sa lahat ng mga nanay, ramdam natin yung nararamdaman ni nanay. Good morning po sa ating lahat. Subscribe po natin, Ednat Mundor. Ring of Partners na aking Samar, Northern Samar. Ayan, salamat po mga kalingap. Thank you po, Kuya Val. Salamat. Hindi siya basta babae lang, siya'y haligi kahit nag-iisa. Sa mundong magulo, siya ang paalala na may liwanag ba. Edna Condon, huwarang tunay. Sa bawat laban, tasno ang taglay. Tumutulong sa kapwa sa lukhat nangangailangan. Deputy ng grade, sa tapang walang kapantay. Sa bawat video may pusong alay. Kwento ng buhay para sa tunay na gabay. Hindi lang inspirasyon, kundi aksyon. Sa channel niya, damang-damang malasakit at misyon. Good morning mga kanaynays, Kalinga Partners. Napakainit na umaga. May bigla ang mission kami ni Nay Mary Chris. Actually, hindi po ito kasali sa aming naka-schedule na iba-vlog ngayon. Pero dahil may mga chat na po na naghihintay po silang mag-ina sa amin at gusto talaga nila mabisita namin sila ngayon, kaya gumora na kami ni Nay Mary Chris. Sa totoo lang, wala akong idea sa lugar na to, pero dito lang ako kinabahan nung magtanong na kami dito at sinabi nila sa amin na 1 oras yung biyahe namin sa motor bago makarating doon. Bumiyahe na po ako na 1 oras galing din Katarman, tapos 30 minutes galing din kina Nay Mary Chris. So, sabi ko medyo malayo-layo to. Pero dahil nga po, ang pagkakasabi is kailangan mabisita sila at naghihintay, kaya diretso kami ni Nay Mary Chris. Hindi namin alam kung hanggang doon sa dulo ganito pa din yung daan. Hindi namin alam. O kung may mga dadaanan kaming bukid, hindi ko alam. Ang pagkakasabi kasi sa amin, pinakadulo na barangay itong pupuntahan namin. Kaya doon namin malalaman mga kanaynay. Samahan niyo po kami. And, okay. Ay! Sira dito sa gitna. Tingnan mo, sira oh. Sira. Sira oh, tingnan mo. Bababa ako? Hindi. Ilan? Sira nga. Sira. Oh my God. Dandan lang na eh. Wait lang. Ay! Ito yung pinaka-aayaw ko ng mga tulay. Pero hindi tayo pwedeng umatras. Dito na tayo. Magbiyahe tayo ng 1 oras, tapos atras tayo dito sa tulay. Ayan mga kaninays, narating din natin ang barangay Hinagdanan. Nakita ko agad simbahan, oh. Teka, ayaw na Nay Mary Chris. Okay na. Ayan, inabot tayo ng hapon mga kanaynay sa biyahe. Kanina, umalis tayo doon, morning pa. Pero ngayon pagdating natin dito, hapon na. So, magandang hapon. Tapos kanina pag alis namin doon, sobrang init na umaga. Ngayon naman pagdating namin dito, maulan na hapon na mga kanaynay. Siyempre kasama pa din natin, Nay Mary Chris, ang nag-recommend sa ating bibisitahin ngayon. Pasupport sa ating founder, Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, and Kalinga Prab, of course. Mga kanaynay, samahan nyo kami. After 1 hour na aming biyahe, andito na kami. Puntahan natin, alamin natin kung ano yung sitwasyon na inire-recommend sa atin ni Nay Mary Chris. Okay na Mary Chris, let's go.
So ayan, nandito na tayo mga kanaynays. Ito pala yung bibisitahin natin. Magandang hapon po sa lahat. Okay po. Gandang hapon po. Pwede po kayong maistorbo sandali. Ayan. Ayan. Good afternoon sa inyo. O, pakilala po muna ako ha. Ako po si Edna Condor from Kalingap po. Kalingap partner po ako. O, isa po kayo sa na-recommend ng aking volunteer, si Nay Mary Chris. Say hi. Hi. O, present siya ngayon. Bumabawi. Babawi po kasi wala akong Absent unang mission. Sa hospital din. So ayan, mga kanaynays, andito na tayo. After 1 hour na biyahe, nakarating din kami dito sa Barangay Hinagdanan. Oo. Pang ilang barangay dito sa inyo? Mula doon? Pang 5, no? Oo. Kaya umabot kami ng inabot kami ng 1 hour na biyahe. So ayan. At thankful kami mga kanaynays pagdating namin dito sa kaumulan. Ayun. Pwedeng malaman yung pangalan ni nanay? Mayra Ibo? Hibo? H-I-B-O? Okay. At si tatay po? Alan Hibo. Oo. At syempre, anak nyo? Ha? Bibian Hibo. Okay. Ilang taon na si Bibian? 16. Nag-aaral? Hanggang ngayon nag-aaral ka? Tinagpupak sa dakuan. Sa paano siya pati ang pagkakas. Huminto ka na ngayon. Okay. Si nanay una kong tanungin. Nanay, siguro alam mo na ba't nandito kami? Dahil nirecommend po kayo ni Nay Mary Chris. Sa tingin nyo po, bakit po kaya nasama kayo sa recommended ni Nay Mary Chris? Po? Pwedeng pakilakasan mo lang na konti boses mo para marinig tayo. Dahil po sa anak mo na si Bibian. Ano po naging problema ni Bibian? Ayan mga kanaynays, makikita natin hindi normal yung laki ng tiyan ni Bibian. Oo. Bibian, pa ganyan nga yung damit mo. Huwag mo lang tanggalin. Iganon mo lang. Yan. Yan. Ayan mga kanaynays. So makikita natin na yung laki ng tiyan ni Bibian is hindi po normal. Oo. 16 years old po si Bibian. Anong year ka na? Grade 9. Okay. Pero huminto ka. So hindi mo natapos yung grade 9. Okay. Nay, napa-check up na po ba si Bibian? Isang beses lang. Saan nyo po napa-check up? Sa mabuhay. Dyan sa Bugko. Ano po ang findings? Binigyan siya ng mga gamot, marami. Opo. Kailan po nangyari yung last check-up niya? October at Last year? sa Polostica. Unless. Polostica unless. Oo, kailan nangyari? March ato. Ngayong March? So, ilang buwan pa lang? April, May, magto 2 months pa lang? 1 year. Last year. Yan na pala kami nagpa-check up sa kuan March. Oo nga, nung March. So, April, May, magto 2 months pa lang ngayon after yung last na check-up. Okay. Pero, nung unang check-up mo last year, Opo. saan? Sa Mabuhay. Ano ang findings sa Mabuhay? Ano ang sabi sa inyo? Walang laboratory na ginawa sa inyo? Mayroon. Nung sa Mabuhay? Gin-examine siya nga tanan sa kanya. Ihi, nga tanan. Tapos gin-restahan man lang kami nila mga tabletas. Walang explanation kung ano yung problema ni... Pero last year pag check up nyo, ganyan nakalaki yung tiyan mo? Di pa. Hindi pa. So wala, hindi sinabi ni Doc kung ano yung nakita nila kay... Yung mga laboratory ba na ginawa sa kanya is ano-ano po, naalala nyo po ba, Nay? Sa ihi, Urine? ano to? Sa dugo. Okay. Tapos na pa Urine, blood, and mula
Wala ito. Tapos may mga gamot siya. Oo. Nung maubos na yung mga gamot niya, bumalik kayo kay doktor sa Mabuhay? Hindi kayo bumalik? Bakit po hindi kayo bumalik? Kasi yung pagkakaalam ko, pag ganyan, follow-up, check-up, meron yan pagkaubos ng gamot. Bakit po hindi kayo nakabalik para sa follow-up? Hindi sa kwarta. Walang panggastos, walang pera. Yun yung ibig sabihin ni nanay. Inuulit ko lang na kasi parang hindi kayang marinig sa camera yung boses ni nanay. Sobrang liit. Waray po sa suporta. Wala daw pong pang-suporta, pang-gastos. Ibig sabihin ni nanay. Tap! Para manakbibida na trabaho. Pag-usapan natin mamaya yan. Para kahit paano klaro lahat. Okay. So, yung last na check-up nyo sa Scholastica na nung nakaraang March. So, pagdating sa Scholastica, sigurado ako ganyan nakalaki yung tiyan mo kasi halos last month lang. So, ano ang pagkakasabi sa inyo dyan sa Scholastica? Waray man ginkuan siya, ginpa-ultrasound. Tapos, pagbalikan na mo nga to, ang sugad sito nga doktor, tubigang ko na kanya tiyan. Pagkatapos ng ultrasound. Oo. Tapos, yung result ng ultrasound, na ipakita nyo ba? Na ibalik nyo sa doktor? Kanya itong giimdam, pero waray siya gin-explain nga maini. Walang explanation si Doc nung mabasa yung result ng ultrasound. Sugad la niya, tubigan at yan sa bata. Walang in-advise kung ano ang pwedeng gawin, anong procedure ang susunod dahil sa tubig sa tiyan. Wala? Wala po. Wala po ba kayong itinanong kay Doc? Hindi kayo nagtanong? Wala po kasi Yung gabi na, kay harayo, katarman kami nagpa-ultrasound. Ginkuang kami nga to sa katarman na rito magpa-ultrasound. So, ibig sabihin na sa dalawang check-up, hindi nyo alam kung ano ang meron kay Bibian. wala. Walang explanation mula sa doktor. Basta tinitingnan lang yung result tapos walang explanation. Hindi rin kayo nagtanong sa doktor kung bakit lumalaki yung tiyan ni Bibian. Yung susugad na mo itong nanong ba sitong kay sito na kanya tiyan nagtuturo. Kuan man na, nawala itong siya, check up la siya, tas Wala lang. Walang explanation. Walang sinabi dito sa Scholastica kung ano ang pwedeng procedure ang susunod para kay Bibian. Okay. May resita bang gamot sa Scholastica sa kanya? waray. Wala din. So, walang suggestion kung anong gagawin. Waray sila pag-resita, bulong. Yung paglaki ba ng tiyan ni Bibian is mabilis ba? Parang kada bulan. Sa loob ng isang buwan nararamdaman nyo yung paglaki. So ilang buwan na to? Yung ganyang laki ng tiyan ni Bibian, ilang buwan yan? Nasa katawig na doon. 1 year na. As nag-start siya lumaki nung last year na check up nyo sa Mabuhay. Last year. Ano pa na sa Scholastica. Sa Mabuhay nung magpa-check up kayo simula na yan. Medyo lumalaki na yan konti. So mag 1 year na nga talaga mga kanay-nice. Bibian, ano yung nararamdaman mo araw-araw? Nagsinulpok ko yan. May pain talaga. Yung pain ba niya, Bibian, is dire-diretso? Ibig mong sabihin, may mga araw na lumilipas na walang pain or araw-araw talaga may pain? Kuan na po, danay na po. So hindi dire-diretso. Sa tingin mo, ano yung nakaka-trigger para sumakit yung tiyan mo? Natatandaan mo ba? Yung nagiging dahilan ba kung bakit sumakit yung tiyan mo, may natandaan ka? Basta bigla na lang nararamdaman mo may pain talaga. Yung pagkain mo, kumusta? Yung appetite mo, ganado ka din ba sa pagkain? Wala, hindi na. Hindi na. Pero yung tiyan mo lang talaga yung sumasakit. Saan banda yung sumasakit, Bibian? Diyan mismo. Diyan. Ano ba yan? Right side? Oo, sa right side ni Bibian. Yung pangangatawan ni Bibian dati nung wala pa siyang sakit,
ganyan talaga? O malaki siya, mataba siya? Mataba siya. So ako talaga mga kanaynays, Kalinga Partners, para sa akin, kailangan talaga ni Bibian mapacheck up sa katarman at makapagtanong tayo ng kompleto at malaman natin kung ano talaga yung sitwasyon ni Bibian. Kasi mahirap yung sitwasyon na parang nangangapa tayo, na wala tayong alam kung ano ba yung nangyayari. Iba pa din yung klaro. Sabi pa nga, mas mabuti talaga yung klaro kaysa malabo, 'di ba? Kaya yun yung siguro yung dapat kay Bibian. So nanay, sa ngayon matanong ko lang sa inyong mag-asawa. Ano pakiramdam nyo sa araw-araw nakikita nyo yung anak nyo ganyan? Hirap. Ano yung hanap buhay ni nanay? Hindi ko man siya mabayaan. Ilan anak nyo, nay? 3. Pang ilan si Bibian? Pangalawa. Pangalawa. So, ikaw yung personal na nag-aalaga kay Bibian? Oo naman mga kanay bilang nanay. Ako nanay din ako. Siguro, sa lahat ng mga nanay, ramdam natin yung nararamdaman ni nanay. Si tatay po, ano po yung hanap buhay ni tatay? Sa may mayaw nagkukuha ang papasuhol, diinadlaw. Ito na luluklo. Ay, yung nagbabagage. Oo, nagbabagage. So, dila sito. Yun lang. Paano kung may araw na wala tayo, walang tumatawag para sa baggage? Wala. Saan po kayo kumukuha ng pang araw-araw nyo pag wala? Kukuhan na sa mga kukuhan hindi nga namamanios. Namamanios mga kanaynays, ibig sabihin yung namamanios yung halimbawa sa amin sa Katarman sulok. Oo, nasulok. Dito sa kanila namamanios. Sa Tagalog hindi ko alam yung exact word ng Tagalog, pero kumbaga ng basta ang ma-explain ko lang, hiram na lang. yung parang hiram. Halimbawa ngayon, sabihin mo sa kapitbahay mo, pwedeng makahiram muna ng bigas, 3 gatang, tapos ibalik ko bukas o sunod na araw. Yun, yung ibabalik mo ba? Mag-ano ka ng bigas muna, tapos babalik mo. Ganon. Yun po yung saktong ano. Pero yung exact word talaga doon, hindi ko alam mga kanaynays. Pasensya. Basta ang alam ko, sulok sa amin sa Katarman. Dito naman sa kanila, banios. Oo. Ayun. So ngayon, matanong ko kayong mag-asawa. Kung halimbawa, mayroon willing tumulong sa inyo, sa tingin nyo, ano yung tulong na pinaka number 1 na hihingin nyo? Nadara siya sa hospital para masolve na kanya problema. Ayun. Nakabalik na siya sa kanya pag-eskwela. Oo. Oo nga pala mga kanaynays, napahinto si Bibian sa kanyang pag-aaral dahil nga po sa kondisyon niya. So, kung papasok ka ulit, babalik ka sa grade 9. Babalikan mo yung grade 9. Ano? Oo. So, ayan. Yun, yung pangarap ni nanay is sana mapacheck up na si Bibian. Mag-undergo na sa gamutan para bumalik yung dati niyang sitwasyon, dati niyang health at makabalik sa pag-aaral. Ramdam ko yung ramdam ni nanay kasi nanay din tayo mga kanaynays. So alam ko kung ano yung, kasi sabi nga 'di ba sa kasabihan, kung ano man yung sakit na nararamdaman ng mga anak, ilang doble yan na sakit sa mga nanay. Kaya ramdam ko si nanay, ramdam ko. Oo. Idadamay mo na naman ako dyan. Sabi ko sa'yo sa tuwing mag-vlog tayo. Yan ang mga nanay, mga kanaynays. Pagdating sa usaping mga anak, yung mga luha talaga natin, palaging naka-ready dyan sa sa gilid ng mga mata. Nay, mami, ma-share ako about ganyan. Kasi last Okay, year sige. may naging case ako na ganyan. Okay, sige. So, ayan, mga kanaynays, klaro yung walang kagatol-gatol. Napakaklaro ng hiling ni nanay. Yun yung pinakahiling niyang tulong ngayon, yung kay Bibian. Ang madala natin sa Katarman, mapacheck up. At sana, pag may dumating na sponsor, katulad ng mga sponsor natin sa ating mga medikal, na mula sa simula hanggang dulo talagang
tinutukan ng ating mga sponsor. Walang imposible. So sana lang talaga, pray lang tayo na ganun din yung mangyari kay Bibian. Magkaroon din tayo ng sponsor na tututok hanggang sa dulo ng kanyang gamutan. Katulad ng nangyari sa ating beneficiary na si Ana Jean. So nanay, walang imposible. Tulungan lang tayo sa pag-pray ha, tatay, Bibian. Kasi ako talaga sa totoo lang, yun yung pinaka number 1 kong sandata, yung prayer. Kaya tulungan lang tayo ha. Tapos yung sign, yung number 1 na sign na mayroon na grant sa kahilingan nyo is pag bumalik ako dito sa inyo. Ibig sabihin, pagbalik ko dito, ibig sabihin na grant na yung kahilingan natin. Ha? Para sa gamutan mo, Bibian. Kaya pray lang tayo ha, walang imposible. Okay. Sa ngayon may dala kaming bigas. Siyempre si Nanay Mary Chris bumabawi yan eh. Ayan. Langga. Oo, may dala tayong bigas. Galing kay Sis Beth Jones. Ayan. Oo. Tapos nanay, tatay, meron lang akong ipapahabol. Nanay tay, yung process po ng vlogging ko is i-upload po ito sa YouTube channel. Okay lang po sa inyo? Opo. Ibig sabihin po, pwede pong makapanood ang lahat ng tao dito. Oo, pati po sa Facebook. Ang purpose po noon kung bakit ina-upload po namin ito is para makita po ng mga taong may pusong humanitarian at dahil sila po yung tutulong. Oo, mga tulay lang po kami para doon sa mga tutulong sa mga beneficiary namin. So yun yung pinaka number 1 na rason. At the same time, update na din po ito sa aming mga sponsor kung ano yung nangyayari sa mga beneficiary na dapat nilang tulungan. Yun po yung pinaka number 1 na rason. So, sa tingin nyo, sa buong family, wala pong tututol dito? Opo. Kasi umaabot po kami sa point na minsan kung kailan na-upload na, kung kailan magkaka-sponsor na o nagka-sponsor na, saka may magme-message sa amin na paki-delete ng video. Yun po yung minsan yung nangyayari. Mas mo painganing ang mabuligan at bata. Oo. Okay nga daw, mas mabuti daw para sa kanila. Hindi naman daw sila tutol. Importante matulungan si Bibian. Oo. Kaya sinasabi ko na namin agad bago pa ma-upload yung video kasi para maiwasan yung ganong senaryo. O may bagong ano po ngayon, may bago pong patakaran ang aming founder sa Kalingap na bawat interviewin namin, bawat iba-vlog, may papel na po kami na pipirmahan doon sa natatanggap na tulong. Kasi po doon nga po sa mga nangyaring ganun, sa mga nakaraang mga beneficiary, kaya ngayon ganun po. Pero sa ngayon po, hindi po muna ako mag-i-implement sa bagong patakaran na yan kasi in-announce pa lang naman ng founder namin, so magpiprepare pa ako ng papel na yon. So sa ngayon wala pa po tayo nun. So ayan, yung bigas po mga kanaines galing po yan kay Sis Beth Jones. Ayun po. Sis Beth, thank you ha. Again, thank you sa pabigas ng buhay. May gusto po kong sabihin kay Sis Beth Jones? Salamat po. Ayun. Teka lang, tingnan ko lang kung may madukot pa ako sa pitaka ko eh. Kasi minsan, di na kami nagkakasundo ng pitaka ko. Hindi ko alam kung mayroon pa akong madudukot sa kanya o wala na. Okay na lang. Wala tayong pang ano ngayon, wala tayong pang ayuda na cash ngayon. Buti na lang, binigyan ako ni Whitey ng ng konting revenue. Bigay ko na sa'yo yung 200 pang ano mo, Bibian ha, pang merienda mo. Na Mary Chris, may 100 pa tayo dito pang merienda. Ayan. So ayan mga kanainais, dito nagtapos yung ating pagbisita kay Bibian. Sana lang talaga ha, magkaroon tayo ng sana soon mabalikan natin si Bibian para kahit paano. Sa tingin ko kasi si Bibian kailangan na talaga niya ng matingnan ulit sa doktor. Bibian, mula nung lumalaki yung tiyan mo, napansin mo lumiliit yung kamay mo? Pwedeng pakita natin yung kamay mo. O ayan mga kanainais, habang lumalaki yung tiyan ni Bibian, doon naman paliit yung kamay niya. Oo. Ano yan? Yung mga sa paghapon. Nanay, may matanong lang ako. May duda ba kayo na ibang problema kay Bibian?
Kasi 'di ba dito sa atin minsan meron minsan ba pumasok sa isip nyo na posibleng may ganun? Talaga. Dito din. Nagpa-albularyo na ba kayo? Oo. Anong sabi sa albularyo? Sa man sa albularyo sa kuno gawas. Pero kadamo ka sa gipalo dadamo na nga gidukan wara man. Ano nga tuwan. Anong gawas? Di ko magets. Yung ano na, Hindi yung natin taong makita labas. sa labas. Okay. Yung hindi nakikita. Taong labas, ganun, engkanto, like that. Ano na Mary Chris? Like engkanto, taong labas. Ganun. Oh, ganun ba yun? sorry. So, dito ba sa lugar nyo, may maliban kay Bibian, may mga nangyaring iba na ganito? May mga cases na ganito? Meron? So, anong, nakimarites na ako mga kanainis eh. So, anong nangyari sa kanila? Hanggang ganun pa din ngayon? Walang alam kung ano. Nangyari sa kanila. Pero meron talaga. Okay, yun lang. Bye-bye, Bibian. Bibian, kapit lang ha. Prayer is the best medicine pa din ha. So, wag kakalimutan ang mag-pray ha. Tulungan tayo para mabalikan agad kita. Okay, bye-bye sa inyo. Salamat. Bye. Yan, ganda na may share ako sa ganyang kaso, Nay. Kasi Okay. last year, July or June. Wait lang. Ang dami pala dito sa likod ko. Ngayon ko lang nakita. Dami. Hello, everyone. O, June tapos yung na. last year, Nay. Bali siya. Akala niya noon, buntis siya. Okay. Yung kapitbahay ko. So, nung tumatagal, siyempre, lagi siya nagpapaprenatal. Gumagalaw daw yung baby niya. Okay. Siyempre, kapitbahay ko. Habang tumatagal, lumalaki yung tiyan, lumiliit yung kamay, tapos lumuluwa yung mata. Oh. So, nagduda na ako nun. Pati yung paa na lumit na eh. O, ganun din. Pag ganun din sa'yo, Bibian. Ganyan na eh. Kaya nga, sabi ko, kung sabi na about sa taong labas, no. Kasi nagka-encounter na ako ng ganyan. Based sa experience mo, parang okay. Tapos nung time na yon, pinalaboratory ko, ultrasound ko, Okay. tapos lahat ng test, pinagawa ko ganon, Mhm. through the help of Mayor Iping Susing, Okay. Thank you kay Mayor. then board member Don Abalon. Okay. Yung mga tulong po nilang ganon yan. Mm. Tapos nung ano din, katarma na naman, NSPH, Yeah. kaya dala ko ulit doon. Mm. So nagpa siya ng NSPH na i-repair na ABMC. Tacloban. Opo. Kasi may mga tubig nga talaga. Ah. Bali, ang laman ng tiyan niya na is tumor na napakalaki. Floating siya sa tubig. Floating Pero hindi agad siya na-operahan kasi pinalabas muna yung tubig. Okay. Pero at least nakaano na sila sa ABMC. Tapos yun, nung na-opera na siya, ganyan kasi ang case talaga. Yun, ngayon, ang sobrang taba. Okay na siya ngayon. Pag-gasolina ulit ako, mga kaninays, baka hindi na umabot to ng katarman. 200 po, kuya. Medyo bumaba na yung gasolina, mga kaninays. 83 per liter dito ngayon. Ayan. Paksiw kay na Mary Chris na bangus. Gulay sa akin, tapos may sabaw. 1:30 na mga kaninays yung tanghalian namin. Walang kainan doon, kahit tindahan na, no? Ang hirap. Kaya walang choice kundi dito na kami kumain sa San Roque proper. Walang makainan doon. Interior barangay yun yan. Oo, interior kasi. Na Mary Chris. 300 pesos. Thank you ha. From Sir Abel Pinoy and Sis Joanna. May sumisigaw doon sa likod eh. Shout out daw. Salamat sa pag-guide sa amin. Ayun mga kanainis, pa-support po sa ating founder, Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlogs and Kalinga Prab. Katatapos lang namin dito sa aming binisita. Medical problem to mga kanainis. Kakaawa talaga. Sana lang talaga matulungan to. Ang layo ng binahin namin, sana lang po talaga worth it. May makakita talaga sa batang to at matulungan natin. Ito po yung 1 hour na binahin namin mula pang San Roque. Kababtuan. Oo. Tapos papunta na dito sa Hinagdanan, ano? Oo. Barangay Hinagdanan. Ayan po. Oo, ayan. Ito po yung tulay
ng Barangay Hinagdanan. So ayun mga kanainays, thank you sa ating mga sponsor na palaging andyan. Malawak ang pangunawa sa atin. Of course, Manay Terry Anderson, Sis Beth Jones, thank you sa pabigas na walang sawa. And Ma'am Hawaii, Sangka Imarani, Ma'am Pinky Papi, Sis Marites Atienza, Sir Abel Pinoy, Sis Joanna, Ma'am LG Marin, Sis Marcelina Fedorovic, Sis Claire Rozan Malinica, and Ma'am Bib Prinso. Thank you so much po. Pasupport din po mga kanainays, ang inyong lingkod Edna Condor, mga kasamahan po natin Joey the Great and Limix TV, at syempre sa ating pong mga volunteers, ayan sa likod ko, Nay Mary Chris, ayun, at syempre Annabelle Lipata Vlogs, Mida Militar Vlogs, Brenda Baluyot, Jennifer Hiray, Rina TV Official, Salvi Mix Vlog, Nay Mary Ann TV, Rina Mix Vlog, and Ty Blas. Okay mga kanaines, bye bye na po. Nay Mary Chris, bye bye.